Opo, manalangin tayo para maging kaaya-aya ang ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos para sa linggong darating. Pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Amang Diyos, kami naman po ay tinawag mong mga anak mo, kaya naman kami ay tinawag templo ng iyong Espiritu. Amin namang inaangkin at ina-affirm namin na ang Espiritu ng ito ay nananahan na sa amin, na siya naman ang magtataguyod sa amin, siya naman ang gagabay sa amin sa lahat ng sandali, lalong-lalo na sa pagkakataong kami ay nag-aaral ng mga salita na magbibigay ng tunay na buhay sa aming pagiging Katoliko Kristiyano. Kaya Ama, salamat at patuloy mo kaming ginagabayan sa aming paglalakbay ng ito, sa aming Kwaresma, lalo na ngayon po, nalalapit na po ang linggo ng mahal na araw. Naway gumuhit sa aming mga puso at isip ang aming mga matutunghayang mga salita. Naway makita namin ang kahalagahan ng mga ito sa aming buhay pananampalataya. Kaya Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Yesu Kristo, kami po ay gabayan mo, turuan mo kami, liwanagin mo po ang aming mga isip upang lalo po naming maarok ang mga nais mong mga mensahe naman sa buhay po. Ito po ay dalangin muli kami sa pangalan ng anak ng si Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay, good evening, Good evening, brothers. So bago natin pakinggan ang gospel reading, hayaan nyo munang basahin ko ang summary ng mga readings. So ngayon ay ang celebrate natin ay Palm Sunday. So ang pipiliin natin ay yung short version ng gospel. So anyway, ayon sa Mateo 26:56, sabi ni Lord, ngunit nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinulat ng mga propeta. Ngayon ay umabot na tayo sa kasukdulan o climax ng taon ng liturhiya. Ito ang tugatog ng kasaysayan ng ating kaligtasan, sapagkat ang lahat ng mga pangako at inaabangan ay magaganap. Sa pagtatapos ng mahabang mabuting balita o gospel, ang pagtutubos ng Diyos ay magagawa. Ito ay matutupad sa dugo at katawan ni Jesus na pinako sa krus sa Golgotha. Jesus ay nabilang sa mga makasalanan ayon sa Isaiah 53:12. Siya ay napapahayag bilang suffering servant o nagdurusang lingkod ng propeta. Matutunghayan ito sa unang pagbasa at sa Salmo. Si Jesus ay sadyang kinutya, mocked, ginulpe, dinuraan, hinampas, ipinako at iba pa. At ang kanyang baro ay pinagsusugal ng mga nagpapahirap sa kanya. Sa kabila ng lahat ng kanyang paghihirap, siya ay naging tapat sa Diyos Ama hanggang sa dulo ng kanyang buhay. Ibinigay niya ang kanyang sarili sa mga nagpasakit sa kanya. Nagtiwala siya sa Diyos Ama. Sabi niya sa unang pagbasa, hindi siya mapapahiya. Sa bandong huli ng mabuting balita, napagtanto ng senturyon at mga kasama nito na nakasaksi sa lahat ng paghihirap ni Jesus at sinabi, tunay na siya ay anak ng Diyos.
So mga kapatid, pakinggan natin ang mabuting balita. Okay. Basahin ni Brother Butch. Okay. Dalhin to. Tanong, Oh, ano yun? Pangungawag. Hindi pa tayo nagbabasa. Sige bro. Let us read first para Ang may keyword, basis tayo. Keywords na. tatanong ko lang kung sa linggo, ano na, Palaspas. Sunday na. Tama ka. Palaspas. Ang Sunday. Okay. Ang ebanghelyo hinango kay Mateo na siya din nakikita natin sa ebanghelyo ni Marcos, ni Lucas, ni Juan. Okay. Ito hinango kay Mateo, Kabanata 27, talata 11 hanggang 54. Puri sa iyo, Panginoon. Okay. Puri sa iyo. Tayo, Panginoon. Nakalayo si Jesus sa harap ng gobernador at tinanong siya nito. Nakatayo si Jesus sa harap ng gobernador at tinanong siya nito. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Sumagot si Jesus, ikaw na ang nagsabi. Pero hindi siya sumagot sa mga bintang sa kanya ng mga saserdote at mga liderato. Kaya sinabi sa kanya ni Pilato, di ba narinig lahat ng mga binibintang nila sa iyo? Pero di pa rin siya sumagot kahit isang salita. Kaya sobrang nagtaka ang gobernador. Nakagulian na ng gobernador na magpalaya ng isang bilanggo. Depende kung sino ang gusto ng mga tao tuwing piyesta ng Passover. Noon may isang bilanggo na kilala sa kasamaan. Ang pangalan niya ay Barabas. Na mag-gather ang mga tao, tinanong sila ni Pilato, sino ang gusto niyong palalain ko, si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo? Alam niya na kaya pinuhuli si Jesus kasi naiinggit ang mga Hudyong at otoridad sa kanya. Habang nakaupo sa judgment seat, si Pilato nagpasabi sa misis niya, huwag kang makialam sa usapin ng taong yan. Wala siyang kasalanan. Nagdusa ako sa panaginip ko kagabi tungkol sa kanya. Kinumbisi naman ng mga saserdote at mga liderato ang mga tao sa nahilingin kay Pilato na palayain si Barabas at ipapatay si Jesus. Pero tinanong ni Pilato ang mga tao, sino sa dalawa ang gusto ninyong palayain ko para sa inyo? Samugot sila, si Barabas. Ano ngayon ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? Tanong ni Pilato sa mga tao. Ipako siya sa krus, sagot nilang lahat. Bakit? Ano bang krimen ang ginawa niya? Tanong ni Pilato. Pero lalong lumakas ang sigaw ng mga tao, ipako siya sa krus. Na makita ni Pilato na wala na siyang magagawa sa mukhang nagkakagulo na. Nagpako siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harap ng mga tao at sinabi, wala akong pananagutan sa dugo ng tao na ito. Pananagutan ninyo ito. Sumagot ang mga tao, pananagutan namin at ng mga anak namin ang dugo niya. Kaya pinalaya ni Pilato si Barabas at pinahagupit si Jesus. Tapos binigay niya si Jesus sa kanila para ipako sa krus. Dinila ng mga sundalo si Jesus sa pangalasyo ng gobernador at pinaligiran siya ng isang batalyon ng mga sundalo. Hinubaran nila si Jesus at pinuutan ng pulang robe. Tapos gumawa ng mga sundalo ng korona gawa ng matinik na sanga. Pinatong nila ito sa ulo niya. Tapos kumuha sila ng stick at inilagay nila sa kanyang kamay. Lumuhod sila sa harapan niya at pinagtripan siya. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Sabi nila. Dinuroan nila si Jesus, kinuha ang stick at hinampas sa ulo niya. Matapos siyang pagtripan, hinabad nila ang robe saka sinuot sa kanya dati niyang damit. Tapos inilabas nila si Jesus para ipako sa krus.
Paglabas ng syudad, nakita ng mga sundalo si Simon na taga Cirene. Pinilit nilang ipapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Nakarating sila sa lugar na tinatawag na Golgota, na ang ibig sabihin lugar ng mga bungo. Binigyan nila si Jesus ng mapait na alak na hinaluan ng apdo. Nang matikman yun ni Jesus, hindi niya yun ininom. Pagkatapos ipinako ng mga sundalo si Jesus sa krus, pinaghatian nila ang damit niya at nagpustahan sila kung kanino mapupunta ang iba't ibang patim to. Tapos naupo sila at binantayan siya. Nilagay nila sa taas ng ulo ni Jesus ang bintang laban sa kanya. Ito si Jesus na hari ng mga Hudyo. Tapos may dalawang magnanakaw na pinako din sa krus. Isa sa kanan at isa sa kaliwa ni Jesus. Ininsultan siya ng mga dumadaan. Pailing-iling nilang sinasabi kay Jesus, sinabi mo, gigibain mo ang templo at tatayos mong ulit sa loob ng 3 araw. Bakit di mo iligtas ang sarili mo? Ngayon kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka dyan sa krus. Inisultod din siya ng mga saserdote, mga guro ng batas at mga liderato. Niligtas niya ang ibang tao pero hindi niya mailigtas ang sarili niya. Di ba hari siya ng Israel? Kung makakababa siyang ngayon sa krus, maniniwala kami sa kanya. Umaasa siyang ililigtas siya ng Diyos at sinabi pa niyang siya ang anak ng Diyos. Sige, tingnan natin ngayon kung gusto siyang iligtas ng Diyos. Inusulto din sa lahat ng mga siya kahit ng mga magnanakaw na nakasama niyang nakapako. Mula alas 12 ng tanghali hanggang 3 ng hapon, nagdilim ang buong lupain. Bago mag-alas 3 ng hapon, sumigaw si Jesus ng malakas, Eli, Eli, lema sabachthani. Ibig sabihin nito, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Narinig siya ng ilang taong nakatayo doon at sinabi nila, tinatawag niya si Elijah. Tumakbo agad ang isa sa kanila at kumuha ng sponge. Binasa ito ng mumuraing alak at inilagay sa dulo ng stick at pinasipsip kay Jesus. Pero sinabi ng ilang, teka lang, tinan natin kung darating si Elijah para iligtas siya. Sumigaw si Jesus, saka siya nalagutan ng hininga. Biglang napunit ang kortina ng templo mula taas hanggang baba. Lumindol at nabiyak ang mga bato. Nabuksan ang mga libingan at muling nabuhay ang maraming tagasunod ng Diyos. Luwas sila ng libingan at pagkatapos na muling nabuhay si Jesus. Pumasok sila sa Holy City at nagpakita sa maraming tao. Nung maramdaman ng officer ng Roman Army at ng mga sundalo nagbabantay kay Jesus ang lindol at nakita nila ang lahat na nangyari, takot sila, sinabi nila, siya nga talaga ang anak ng Diyos. Nandun din ang maraming babaeng nakatingin sa kanya sa di kalayuan. Sinundan. Tapos na po. Tapos naman. 54. Napasarap. Hanggang 54 lang. Ang magandang balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Ilang chapter yan? 1, 2, 3, 4, 5 Ang chapter lang yan. Pero ilang Verses. paragraphs. So ngayon, question and answer. Kwan muna? Himay-himay? Sige bro. So himay-himay natin according to paragraph. Question No? muna. Question muna. Question? Okay, sige. Para malinaw. Hindi ba pan-Sunday sa linggo? Oo. Bakit ang liturhiya natin pang-Biyernes Santo? Kasi po Passion Week na po. Actually, Darating tayo dun. hindi, actually, yung kompleto, kasama yun, yung entrance ni Jesus sa Kompleto. Jerusalem na
sumakay pa siya sa asno, di ba? Saka, kaya lang, Ah, kinuha natin yung short version. Short version lang, kasi mahaba yun. yung bang, May yung bang, procession pa yan eh, sa simbahan. yung bang nakalagay doon sa, yung bang nakalagay na Mateo 26, 14 hanggang 27, tapos nakalagay 66, ibig sabihin, yung chapter na 27 mula chapter, verse 1 hanggang 66 yun. Opo. Mahaba yung, actually, Yun yung mahaba. lahat. 14 to Okay. 27, 66. Oo. Kasi Kaya, nilagtawan na napansin, lang natin. napansin ko kasi, bago, di ba pag Palm Sunday, bago tayo pumasok sa simbahan, meron prosesyon muna o meron gospel reading muna sa labas. Oo. Yes. Meron. Yun yung, Ayun. yun yung Palm Sunday, di ba? No. Oo. Bro, dalawang According- gospel. actually, Oo, may Dalawang unang gospel yun ng Matthew Sa 21. procession, 1 to bago yung 11. procession, Yung meron entrance munang na gospel. procession ng palaspas. Tapos mayroon ding mass proper na kasama yung reading na binasa ni Brother Butch at saka yung mga first and second readings. Yun. Okay, salamat po. Hmm. Parang yun na yung entrance hymn. Entrance. So, Kasi tahimik na di ba, ipapasok. Oo. So ngayon, himay-himay muna. So, Brother Alex, sa talata 11 hanggang 13, nang iharap si Jesus sa gobernador, ano ang tinanong kay Jesus at ano naman ang sagot ni Jesus? Paano humarap si Jesus? Iniharap si Jesus sa gobernador at siya ay tinanong nito, "Ikaw nga ba ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang may sabi." Ngunit nang paratangan siya ng mga punong pari at ng mga pinuno ng bayan, hindi siya umimik. Kaya't sinabi sa kanya ni Pilato, "Hindi mo ba narinig ang paratang nila laban sa iyo?" Ngunit hindi pa rin siya umimik, kaya't labis na nagtaka ang gobernador. Thank you, Thank you Brother po. Alex. Brother Jerome, sa talata 15 hanggang 19, ano ang ginawa ni Poncio Pilato upang iligtas si Jesus? Natangkahin iligtas si Jesus. ayun na. Talata 15 hanggang 19. Nakaugalian na ng gobernador na tuwing Paskwa ay nagpalaya ng isang bilanggo na pagtuloy ng kapatawad. Noon ay may isang kilalang bilanggo na kilala sa kasamaan na ang pangalan ay Jesus Barabas. Nang magkatipon ng mga tao ay tipon sila ni Pilato. Sino ang ibig ninyong palayain ko? Si Jesus Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo? Alam ni Pilato naman lamang sa bakayan ni Pilato sa Jesus. Bukod dito nang si Pilato ay nakaupo sa hukuman, nagpasabi ang kanyang asawa, "Huwag kang makialam sa usapin ng tao. Wala siyang kasalanan. Labis akong nahirapan dahil sa aking panaginip kagabi tungkol sa kanya." Thank you. Ano Brother po yung Jerome? panaginip ng asawa niya? Sino may nakakaalam ng panaginip? Uy, sounds. Brother Alex. Siguro po yung passion, kasi pinahirapan siya sa panaginip. Baka nakita niya yung passion. At saka parang di ba, parang secretly follower siya, yung asawa ni Pilato. Bakit hindi pinakinggan ni Pilato? Kahiyaan. Alam mo naman nung nun, panahon na yun. Parang si Herodes siya. Oo. Hindi, tsaka kasi tignan mo, sinabi nga dito,
Alam naman niya na ano eh, na tawag dito, gelling lang yung mga ano, yung mga pinuno, yung mga punong pari. Kaya pinagsakdal siya. Na-insecure sila. So, para ma-endanger yung pwesto ni Poncio Pilato rin. Kaya Yes, kasi magkakagulo eh. give in na siya. Eh, siya yung gobernador. Parang siya nakarap. Pero kung gaano katotoo yung ano, na ano daw yan, merong tawag dito, documentation. Kasi yung pala, pagka ganyan na may ano, kailangan sumulat ng gobernador sa emperor para i-report. I don't know how true it is. Nabasa ko minsan somewhere na kung titingnan nga raw, nasa archives daw yun. Parang alam ng asawa niya na walang kasalanan. So, Alam niya na walang kasalanan. Iba nga doon sa Passion of the Christ, doon sa ano, pinortray na binigyan si Mama Mary nung asawa ng ano, white na cloth during sa scourging, after ng scourging. Tapos yun yung ipinunas doon sa blood. Ganda nung ano doon, depiction. Although hindi natin alam kung it really happened, pero maybe. Actually, yung film na Passion, based din sa mga Yes. mga sharing ng ng ano ba yun? Pastor Emerick at saka sa Mystical City of God ni Saint Venerable Agreda, Mary Agreda. Doon binase Kaya nga, mga mystic po. mga mystics. So, Mystic. most probably, it really happened na binigyan nga siya ng white na cloth para i-gather yung ano, kasi ganun ka-precious yung blood ni Christ, eh, di ba? Mm. Okay, Actually, tuloy tayo. actually yung panaginip ng asawa, hindi panaginip yun eh. May nagkwento sa kanya no, bago doon pa lang sa Sanhedrin, noon pa lang doon pa lang hinuli pa lang dinala kay Caiphas. Meron na doon mga napakinggan. Di ba doon nung sabi ano ba ang talaga ano ba talaga ang kasalanan niya? Wala naman silang masabing kasalanan. Naghahanap pa nga sila ng mga maling saksi, mga false witnesses eh, kung ano ang isasakdal nila eh. Hanggang sa meron nagsabi na, ang kasalanan niyan, yung sinabi niyang tatlong araw, gigibain niya yung templo, tapos tatayo niya ulit. Yun lang sinasakdal sa kanya. So, ano yun? Parang ano, sedition. Hindi, kasi ang malaking pinalalabas nilang kasalanan niya, yun yung sinasabi niyang gibain niyo ang templo at itatayo kong muli. So, ano Para pong crime yun? Anong crime yun kung iyaano nyo? napakalaking ano na ang iyong templo na sinasamba ninyo gigibain. Tapos itatayo niya lang ng ganoon lang. For ilang years na tinayo yung templo na years, di ba? Pero hindi naman siya naintindihan dun eh. Hindi naman Yun nga, literal yun eh. yun nga. So yun ang gagamitin, yun ang kanilang gagamiting sakdal. Actually, Alam doon ng kay Caiphas sa kay Anas, hindi iba yung ano yung tinanong sa ikaw ba ang anak ng Diyos? Tapos 'di ba? Tapos sinagot niya siya, 'di ba? Parang tapos yun doon pa lang blasphemy na kaya karapat dapat na sa ipatayin dahil doon hindi man sila naniwala. Yun yung parang So, paratang. blasphemy. Blasphemy ang Oo. paratang. So, hindi siya talaga inciting to or parang sedition para manggulo. Kasi Kaya nga, yung dapat natin ano yun, isipin yung panahon na yon kung ano yung kalagayan ng Israel. Kasi 'di ba under sila ng Roman rule. So ang inaasahan ng mga Jews noon is yung kanilang Messiah na darating is like
a military one, yung tatalo dun sa mga ano sa kanila, Nanakop, baga nananakop sa kanila. mga Romans. Hmm. Pero Hindi tandaan naman niya, merong iba doon sa ibang gospel ha, sinasabi, hindi ba, kanya sa sinakripisyo para dahil natatakot sila na ini-encourage ang sedition, di ba? Yun nga eh, kaya nga sabi ko kung Hmm. sedition ba kasi para Oo, magkakagulo yan. No? yung mga Kaya taong bayan, sabi ng punong pare, di ba, ay mas mainam na isa na isakripisyo lang, ng isang tao kesa yung kaysa ano. magkagulo yung mga tao daw. Sabi lang niya yun. Kasi nga inggit sila, inggit match. Hmm. Di ba? Yun naman nasabi dito eh. Alam ni Pilato na naiinggit lamang sila kaya nila isinakdal si Jesus. Alam ni Pilato eh. Pero ganun pa man, naghugas kamay siya. Kaya yun yung malaking, ano niya eh, malaking fault niya. Kaya dahil doon, nakilala siya hanggang ngayon. Hanggang Ang ngayon. pangalan ng Pontius, maski sa atin, sa Pontius Pilate, di ba? Kasi Sinasabi. maghuhugas kamay. Napasok siya sa Apostles' Creed. Oo. Hmm. Di ba naging sikat siya? Kasi nga naghugas kamay siya. Pero kung tutusin mo nga talaga, tingnan mo ang sinabi doon. Sumagot naman ng mga tao, pananagutan namin at ng aming mga anak ang dugo niya. So, inangkin nila. Diba? Mm. So talagang meron talagang ano, no? So kung tutusin mo, no, bakit ganun yung attitude ng mga Israelites, ng mga Jews? Eh samantalang inako nila. Tsaka isa pa, kung blasphemy ang kasalanan niya, wala namang pakialam ang Roma dyan Dahil ang blasphemy against sa Diyos ng mga Hudyo, wala namang pakialam ang Roma doon. Hindi naman Diyos nila. Para meron yata ano doon, kaya nga pinadala siya kay Pilato. Kasi wala Tapos silang iniba nila yung karapatan iniba mag-sentence nila. to death. Iniba Are nila you the yung king of the parata. Jews? Diba? Nung pa pala, nung unang araw pa pala, may fake news na. Kaya dapat natuto na yung mga tao. Kaya nga bakit isang tanong ko nga dyan, bakit dadalhin pa kay Pilato? Samantalang kung ang Wala man silang kasalanan, kakayahang power. Wala silang power. Yun, wala silang power. Na may sentensya ng Yes, kasi ang governor kamatayan. ang nag-govern ng ng Israel at Mga Jerusalem pare sila at mga that pare. time, yung gobernador ng ng Wala Jerusalem. silang power. Okay, Oo. tuloy tayo. Game. Brother Tonying, tuloy sa talata 20 to 26. Ano ang tugon ng mga tao sa paghihikayat ng mga punong pari? Ano ang naging pasya ni Pilato? 20? 20 20 to 26. hanggang 26. Na po. So, ang mga tao na may sinulsulan ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan na hilingin kay Pilato na si Barrabas ang palayain at si Jesus ay ipapatay. Muli silang tinanong ng gobernador, sino sa dalawa ang ibig ninyong palayain ko? Si Barrabas po, sagot nila. Nagalaw. Sinabi sa kanila ni Pilato, kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? Sumagot ang lahat, ipako sa krus. Bakit? Anong masama ang ginawa niya? Tanong ni Pilato. Ngunit lalo pa nilang isinigaw, ipako sa krus. Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang pang magkagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harapan ng mga tao. Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Bahala kayo, sabi ni Pilato. Sumagot ang mga tao, pinananagutan namin at ng aming mga anak ang pagkabatay niya. At pinalaya niya si Barrabas, ngunit ipinahagupit si Jesus at iminigay sa kanila
upang ipako sa krus. Okay. Question? O, tuloy lang. Meron bang connection yung paghuhugas ng kamay ni Pilato sa paghuhugas ng kamay ng pare sa misa? Wash away my iniquity and cleanse me from my sins. Yun naman ang sinasabi ng pare, di ba? Hindi kasi, Parang yun, kwan din siya. Evading responsibility, ano? Siya ang may power, pero oo. parang Tama. naghugas kamay. Tanong ko Binaling rin niya. yun eh. Yan na, itatanong ko rin niya, meron bang kaugnayan niya sa paghuhugas ng pare before consecration ng kanyang kamay at saka yung paghuhugas ni Pilato? I don't think so. Kasi ano po yung paghuhugas ng pare, it's for hygienic purpose. At saka yun nga, ang sinasabi niya po, pagka hinugasan niya yung kanyang mga daliri is, wash away my iniquities and cleanse me from my Hugas, ay, uso yan nung kwan, pandemya, di ba? Hugas kamay. hugas kamay. Hindi, yun ang sinasabi ng pare. At that time, humihingi siya ng forgiveness. Tandaan mo, Mercy and hindi lang forgiveness. pare naghuhugas ng kamay, pati ang mga ang mga lay Lay minister. minister nag-ano. For hygienic Pwede, purposes po yun. pwede makisingit. Go ahead po. Nabasa ko dito eh. Sabi nila, it signifies a desire for inner spiritual purification and humility before conducting the sacrifice of the Mass. Pero Very good. dapat before conducting consecration, di ba? Before consecration. Iduduktok ko na After rin, offertorium. iduduktok ko na rin po yung itong katanungan ko dyan. Bakit? Hindi ba napapansin ko kasi pag nilalagay yung alak doon sa kupita, nilalagyan pa rin ng tubig. Kasi matapang yung alak. Baka malasing yung pare. Hindi po, may significance yung water. Oh, May significance po yung water. Dapat meron talaga. Bawat kilos doon sa altar may significance. Yun lang pagtutupi ng mga tuwalya doon eh. Napakabigat ng mga ibig sabihin nun. Yung mga purificator, mga... Pero sa Last Supper, wala namang ganun mangyari. Wala po. Ano na lang, parang inama na lang po. Parang, if Wine I talaga. remember it right, kasi parang isa na sama yung sa atin. Kasi yung blood ni Christ yun, di ba? Yung magiging parang isinasama yung sa atin. Tayong mga Correct. tao. Okay. Kasi si Okay, Jesus tuloy. ay naging tao. Siya ay Diyos, kaya yung kanyang dugo, ang bagong tipan, pero siya ay tao rin. Kaya yung tubig, hinahaluan ng konting tubig yung kanyang dugo. Yun yung ating dugo yata, yung tubig. Saka tingnan mo yung di ba, nung i-pierce siya ni Saint, pangalan Longinus, Longinus, di ba? Blood and blood water. and water, Came which out. rushed forth from the heart of Jesus, the fountain of mercy. Di ba? Okay, tuloy. Brother Butch, Yo. tatalata 27 hanggang 31. Anong panghamak kay Jesus ang ginawa ng mga kawal sa kanya? Dinala ng mga sundalo si Jesus sa palasyo ng gobernador at pinaligiran siya ng isang batalyon ng mga sundalo. Grabe. Iisang tao, isang batalyon ha. Ang batalyon. Pinabaran nila si Jesus at sinutan ng Overkill. pulang robe. Overkill. Tapos gumawa ang mga sundalo ng korona na gawa sa matinik na sanga. Pinatong nila ito sa ulo niya tapos kumuha sila ng stick at nilagay sa kanang kamay niya. Lumuhod sila sa harapan niya at pinagtripan siya, mabuhay ang hari ng mga Hudyo.
sabi nila, dinuruan nila si Jesus, kinuha ang stick at hinampas ito sa ulo niya. Matapos siyang pagtripan, hinubad nila ang robe, saka sinuot sa kanya yung dati niyang damit. Tapos nilabas nila si Jesus para ipako sa krus. Grabing tinis ni Lord, ano? Grabe, tinis sa atin. Saan yung galing yung idea nila na Jesus is the hari ng mga Hudyo? Ano na? Saan galing yung idea nila na Jesus King of the Jews? Sabi dito na di kay Father Shelo Almasan, yung crown of thorns resembles the radiant crown worn by Hellenistic kings. Tapos yung military cloak is the royal purple worn by kings. Yung pala yung mga niya, significance. Pero yun ang mockery na ginawa sa kanya na may Oh, yan. significance. Yeah, the soldiers put this crown to make fun of him, not so much to hurt him. The reed resembles the scepter. When soldiers take over your life, anything can happen. You are helpless. Ito nga naman. Ito yung scourging. Hindi, at saka kasi nga, sabi ni Jesus, siya yung hari. So ang hari, siyempre may corona. Sa paglilibak ay koronang tinik ang nilalagay. Yun nga Hari po. ka, Jesus yan sinusuot. sa kanila. It was to make Sinusuot. fun of him. Not actually to hurt him, but to make fun of him. Pero hurtful yun sakit kaya nung Lalaki ng Thorns mga na yun. tinik. Tapos pinukpok pa siya sa ulo, aray. Mauntog nga lang tayo, sakit na eh. Yun, May meron pang tinik pa. May At tuloy tinik yung pa. crown of thorns na nilagay sa kanya, hindi lang yung sa gilid. Buong kwan daw, Buo po. parang basket ng thorns. Kasi siya ni-scalp siya dun sa parang yung helmet ng mga soldier. Doon siya inilagay na ganyan. Di ba yan yung nasa Notre Dame? Buti nga na-save yan yung sa spire ng Notre Dame, yung isang piraso. Pero yung buong crown of thorns na-save naman bago matupok yung yung cathedral. Ay, totoo ba na yung mga tinik na yun na nakapreserve? Opo, nasa Notre Dame po sa France. Leak na. At saka hindi, sinuotan siya nung damit na purple. Di ba pag purple, ibig sabihin maharlika ka. Parang king, sa mga king nga daw po. Usually ang purple is reserved for royalty during that time. Kasi mahal daw po yung purple dye. Okay, tuloy tayo. Game. So, talata 32 hanggang 44, Brother Alex. Opo. Ano pa ang mga pangyayari habang si Jesus ay pinako sa krus? Paglabas ng lungsod, nakita ng mga sundalo si Simon na taga Cirene. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Dumating sila sa lugar na tinatawag na Golgota, na ang kahulugan ay puok ng bungo. Binigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng apdo. Ngunit, nang matikman niya iyon ay hindi niya ininom. Nang maipako na siya sa krus, pinaghati-hatian ng mga kawal ang kanyang mga damit sa pamamagitan ng palabunutan. At pagkatapos, naupo sila upang siya'y bantayan. Isinulat nila sa kanyang ulunan ang paratang laban sa kanya. Ito'y si Jesus na hari ng mga Hudyo. At may dalawang magnanakaw na ipinako rin sa krus. Isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Ininsulto rin siya ng mga nagdaraan. Pailing-iling nilang sinasabi, "Di ba't ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus." Kinutya naman siya ng mga punong parli, mga tagapagturo ng kautusan at mga pinuno ng bayan. Sinasabi nila, iniligtas niya ang iba
ngunit ang sarili ay hindi mailigtas. Di ba siya ang hari ng Israel? Bumaba lang siya ngayon sa krus, ay maniniwala na kami sa kanya. Nananalig siya sa Diyos at sinasabi niyang siya ang anak ng Diyos. Tignan natin kung ililigtas siya ng Diyos. Nilait din siya ng mga magnanakaw na ipinakong kasama niya. Thank you, Brother Alex. Thank you po. Question? Question. Bakit dito sa gospel, nowhere na nabasa natin sa mga gospel na may pangalan yung dalawang tulisan. Pero tayo mga Katoliko, alam natin ang pangalan nila. Si Hestas at si Dimas. By tradition po. Sa ibang sa ibang gospel, may pangalan sila. Tsaka dito sinabi, hindi ba yung isa, inaalimura si Jesus Christ, yung isa naman sinasabihan na, bakit hindi ka matakot? Dito sinasabi, parehong Pareho Ay, silang yes, yes. nag-insulto. Kuminsan, nire-reveal yan sa mga mystics eh. Sa mystics, po. Tama Yung mga po. nakaka- Meron nga pong may pangalan sa gospel. Sa gospel, wala. Di ba? Wala. Wala yata talagang pangalan. Kahit kaninong gospel. Awan ko, hindi ko tiyak. Kaya nga nagtatanong ako. Ano relevance? Hindi, are not mentioned po. Ang sabi dito, their names originate from apocryphal literature, specifically the 4th century Gospel of Nicodemus. Apocryphal. Okay. Apocryphal writings. Okay, tuloy tayo. Bakit Brother, pinaghati-hatian ng mga kawal ang damit niya? Bakit pinagtripan niya yung damit niya? Pinaghati-hatian. Kasi yung yung seamless? inner tunic niya, seamless. Seamless. Parang hinabi siya na walang tahi. Kumbaga, ningit siya siguro na So, direct. mamahalin yan, gano'n? Mukhang Ginawa yata ni Mama Mary yun para sa kanya. Oo, para sa kanya. Isa nga lang daw ang damit niya, pero Isa lang, Yan yung siner ko na, mm, Alvaro ba yan? Mm. Gagawing relics. Hindi, nasa sundalo na. Yung relic. Patuloy tayo? naka-preserve, di ba? Naka-preserve yun sa Rome. Binalik ba ng sundalo? Yung Hindi, Ano ba yun? inuwi sa roba yun. may film na The Robe. Kaya lang- Pinagsugalan nga yun eh. Kaya nga, hindi siya hinati na hindi siya Hindi nga. pinunit. Hindi siya. Pinaghati-hatian ng mga kawal. Yung iba siguro, niya saplot. Kasi actually, ang sabi nga, nung i-crucify siya, talagang wala siyang saplot. Di ba ganun, up to sa ganung kahihiyan talaga. Walang brief, parang gano'n. Wala talaga. Walang loincloth. Nilagay na lang daw ng mga madre yun kasi nga, na-iskandalo sila kasi kita yung genitalia pagka, di ba yung Oo. cross na ganyan. Yung mga Michelangelo na mga sculptures, Oh. ganun din, yung Christ with the cross. Actually yun, naked talaga yun Nilagyan nila ng parang gold na cloth lang na ganyan. Mm. Ang ganda nung sculpture na yun, nakaganyan siya sa cross, pero nakahubad. Kaya nilagyan nila ng tapis. So, kita nila, yun, Mary Magdalene. Kita niya, kaya nga, yun, siguro yung pinakaano ba ng kahihiyan, yung rurok ng kahihiyan. Pero mo, ka-exhibit ka. Or how many hours ka nakadipa doon na walang walang Immaculate talaga. Talagang immaculate. kahihiyan Mm. ganun yung inaabot niya talaga. So, Oh. sa atin siguro, Kasi dapat yung mahiya din talaga tayo sa kasalanan natin. Kasi, yun yung Ganun pinakita niya. kalaki ang kasalanan natin. Oo. Ganun No? inabot niya. Dahil sa, Brad, may tanong ako. Hindi ko napanood yung The Passion of the Christ.
Hindi ko na Apo. ayaw kong panoorin. Nasa Netflix yun. Yung- Yan. Yung Mabigat sa nung- dibdib, bro. ayaw ko talaga panoorin. Yung yung na-crucify siya. Doon sa movie wala sang sa plot. Meron. 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 Kasi hindi nila pwede ipakita na Hindi nga. Hindi pa Opo. yung Meron po siyang sa plot. meron. Opo. Pero sa film itself, parang twice ba or once na tinamaan ng kidlat yung cross, mismong si And then he underwent ilang surgery. Na-curious lang ako. Kasi hindi ko talaga hindi ko pinapanood yung The Passion of the Ang Christ. sakit Although sa meron dibdib. akong DVD niyan, may DVD ako. Opo. Pero ang sakit sa dibdib pag pinanood mo. Kasi Hmm. yung pati yung paghagupit, yung pinakita talaga yung sa scourging, na paghila na ganyan, sumasama yung laman. Okay, Kasi thank you. yun naman, para sa akin, nagiging siya pag dinadasan ko yung chapter na ko-compassionate ko nabivisualize ko doon nga sa passion yung mga, lalo na pag sa mga sorrowful mysteries. Mysticism. At nakapag-meditate ako dahil doon sa mga video na yun. Ay, mga Agony in the Garden, o kaya yung mga Scourging of the Pillar, di ba? Crowning of Thorns, nami-visualize mo. Kasi, how you enter into that scene na sa ang Kaya nga, compassion. yung kung ikukumpara natin kung ano yung what we are undergoing, mga problema, kung ano pa man, wala sa ganito yung naranasan niya. Di ba? Mm. Kaya kailangan talaga Lahat mahiyata. ni Lord. Oo. Kaya nga, yung mga pain plan natin, talaga naman kailangan natin i-unite sa kanyang pain. Oo. Totoo. Ngayon, ang mga kabataan, kunting problema lang, parang magpapamatay na. Nagpapakamatay, grabe. Di ba? Konting lang. Mga Napaka-unstable reasons ng lang, mental tapos- health. oh, Kasi nga siguro they don't cling Tulad sa na itong Crowning of Thorns kasi sa 24 Hours of the Passion kasi yung nire-represent niyan kasi nga sa ulo, yung pride kasi natin. So we Right. repair for that pride. Tapos yung sa scourging naman, dahil nga hinubaran siya, yung about vainglory natin, yung sa mga kalaswaan, mga ganyan, flesh. thoughts, yung mga thoughts natin sa isip. Sa crowning, sa crowning yan. pride. So, tuloy tayo. Ang significance lahat. So, Brother Jerome, sa talata 45 hanggang 54, ano-ano pa? Ano-ano ang mga naganap sa pagkamatay ni Jesus? Mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon ay nagdilim ang buong lupain. Nang mag-aalas 3 na ng hapon, sumigaw sa Jesus, Eli, Eli, lema sabachthani, na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinatayaan? So, narinig mo sa tinatawag mo si Elias. May isang tumakbo kaagad at kumuha ng espongha, binasa ito ng maasim na alak, nilagay sa dulo ng isang tapat at pinasiksik peso. Sinabi naman ng iba, hintay muna, tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas siya. Muling sumigaw si Jesus ng malakas at siya yung alagot na naman. Biglang nahati ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa at nabiyak ang mga bato. Nabuksan ang katigilan at muling nabuhay ang maraming banal na namatay. Lumabas sila ng libingan at pagkatapos ng muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod. At doon marami nasidlak ng opisyal at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus. Nung maramdaman nila ang lindol,
at masaksihan ng lahat ng nangyari. Sabi nila, tunay na siya'y anak ng Diyos. Thank you, Brother Jerome. Ay, tama. Question. Question. Mula dito sa talata 51 hanggang 53, sinasabi rito na napunit ang tabing sa templo, nayanig ang lupa, nabitak ang bato, nabuksan ang libingan, at nabuhay ang maraming banal na namatay na. Lumabas sila sa libingan at muling nabuhay. At nang muling mabuhay sila, ito ba literal na nangyari? Nangyari ba talaga ito? O ito ay isang ano Prophecy. lamang, pangitain lang o parabola o Meron Kasi- sa nating marami ang nakakita sa kanila. Oo nga. Ano Yung ibig sabihin? paghati kasi ng ng templo, hindi ba ng kortina, hindi ba ang mga Israeli ang kanilang mga tinatawag na, remember the Ark of the Covenant, nakalagay lang yun sa isang tent Hmm. inner tent. Oh, So pag Holy of hinati, Holies. ibig sabihin, tapos na yung luma, eto na yung bago. Hindi ba? So ang pagsampa mo ng mga luma katulad ng mga sa hindi na yung dati. Ito na yung bagong pag-worship na ito na yung bagong kaya nga ito yung pamamaraan na si Jesus na ang bagong tipan kung titingnan mo. Kasi yung Ark of the Covenant, ito yung lumang tipan yan Di ba? kaya Kasi nga sa- po, kaya nga ang tanong ko daw, ito ay mga talinghaga lamang, hindi ito nangyari talaga. Hindi nangyari yan. Nangyari talaga yan. Recorded Physically. yan, ng isang historian na talagang nahati yung yung kortina sa templo. Ayan po sabi ka dyan eh. Pero yung mga yung mga nabuhay ng mga santo, hindi ko sasagot yun. Yung sinasabing nabuksan yung mga libingan, tapos nabuhay yung mga santo, alam ko, wala ko nabasa recorded yan. Ang ganda nung sabi ni ng AI dito. Yung veil was torn refers to the biblical event where the thick curtain separating the Holy of Holies in the Jerusalem temple ripped from top to bottom at the moment of Jesus' death. It symbolizes the removal of the barrier between God and humanity, signifying direct access to God through Christ and the end of the old covenant. Tama yung sabi mo, Brother Butch. Pero ang maganda doon, ang pinakamaganda doon yung direct access, kumbaga. Kasi at that time, di ba yung 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 mga yung high priest pa yung papasok. Saka may mga propeta. Holy of Holies. Hindi basta-basta tayo makaka-access kay God. Yung pa Tama. magbibigay ng offering. Tama nga Kaya- po, sacerdote lang ang pwedeng pumasok doon sa Yun. Holy of Holies. Pero kaya nga, symbols lang ito. Symbolic lang. Hindi talaga Hindi nangyari. po. Nangyari din po talaga. Reality to. Nangyari po Kaya talaga. hindi na yun. nahati yung yung Kasi- kortina ng templo. At, It was at the recorded. at the time of death kasi ni Christ, totoo na dumindol. And then na-rip talaga yung, kasi may nakatabing po talaga na tela doon. Na siya talaga, nahati siya sa gitna. Recorded yun, recorded. Recorded po yan. Kaya nga Historical yan. nakapagsalita yung mga opisyal ng tunay na anak siya, anak ng Diyos. Ah. Dahil sa naramdaman nila yung lindol, nasaksihan nila ang lahat nangyari. Kaya sinabi nila, tunay na anak siya, anak Kaya ng Diyos. yung mga pare, yung Pang commentary sa Bible ko. high priest, hindi nila, halos itago nila yun eh. Diba? Kasi ayaw nga nila dahil sila envious nga sila kay Christ eh. Kaya lang hindi Actually, nila may natatago kwento dahil dyan meron talagang physical na damage, kumbaga. Pati Di ba may yung schedule mga priest na pagpunta sa Holy of Holies? Opo. Yung mga, sabi nila, yung mga iba ron, tinatalian nila yung sarili nila. Yung waste. Kasi pagpasok nila sa Holy of Holies, Mamatay. pag unworthy sila, mamamatay sila ron. Mamamatay Kaya para makuha sila,
Hinahatak Hihilahin. na lang pare palabas. Saka may bell yun, may bell yun. Kaya nga, pati yung pagbubukas ng mga libingan, may naka-recorded yun. Dito sa kwan eh. Nasa Gospel Bible kasi hindi mo, Nabasa mo eh. hindi mo naman pwedeng Oo. i-refute, di ba? Hindi natin nire-refute. Ang sinasabi ko, symbolic lang yun. So anong symbolism yung brother Anong gusto Tony? kong represent? So Anong what are you saying? What is it representing then? Yun. Meron mga nire-represent yun. Hindi sinasabi. So basahin ko rin tong komentary ko. Kagaya nung nagdilim. Talagang yung mga nandun doon, magpagdidiliman ka talaga ng kaisipan nun, mga pangyayari yun. At Hindi saka po, may naba- at that may time, naba- recorded po yan sa recorded din po yan sa Yan. archives ng history na nagkaroon po talaga ng solar eclipse at the time of Christ's death. Yun po isa. So may physical ano talaga. Total solar eclipse. Meron pong physical na ano talaga yon, kumbaga astronomic na happening. Pero yung sinasabi nyo nga na ito, pwede itong totoo na nangyari kasi ang sinasabi naman dito nabuksan yung libingan, pero nung muling nabuhay si Christ, tsaka sila pumasok sa banal na lungsod. Ano ba yung sinasabi na banal na lungsod? At do'y marami ang nakakita sa kanila. It could be both naman symbolic or literal. Or literal, Yung yes. katulad nung ito nga, nabasa, simboliko o yung earthquake para sa pagyanig ng mundo na nangyari naman yun. Rocks para sa matitigas naman na puso. Mm. Graves para sa pagbangon mula sa mga kasalanan. That could be a symbol. Pero both literal and symbol. Pero yung pagdidilim, kunyari, siguro yung creation, nahiya sila dahil nakita nila yung creator na pinahirapan nila. So nahiya sila sa mag-emit ng lights. Yun ang nila. Ang explanation. Ibig lang sabihin nun, even the Darkness. creation, nag-mourn. Diba? Kasi na-recognize lang ang creator eh. Oo. Yung sinasabi naman dito na pwede ngang both tawag dito, totoong nangyari or symbolic na. Kasi marami naman talagang symbolism eh. Pero sa tingin nyo kaya, Wala. symbolism lang? Kasi bakit sabi maraming nakakita? Oo. Pumasok. Hindi ba yung symbolism sa Revelations? Maraming symbolism doon. Oo. Yung anong tawag doon? Sa ganong literature? Ang mga protestante, Revelation. puro simboliko lang. Sa kanila puro symbolic lang eh. So, yun yung nakakatawag dito. Sa akin para sa akin mas gusto ko na paniwalaan na totoong nangyari kaysa symbolic lang. Kasi ganun ka powerful yung kasi 'di ba yung act ng pagkamatay nga niya is para i-save tayo. 'Di ba? So at the same time, yung mga bumangon na yun, mga banal eh. 'Di ba? Kaya talagang parang Yung tulad sa nakikiisa Revelation sila. kanina, parang apocalyptic writing. Yun. Kaya parang symbolic din ang Parang symbolic pagkukunan. nga. Pero sa akin, gusto kong maniwala, totoo. Well, may mga experiences naman tayo na may mga ganun pangyayari. Bakit si Lazarus, 'di ba? Patay Oh. na, binuhay niya. Matatapos lang natin last week eh. Tapos ayaw natin paniwalaan. Mm. Hindi, ito pa isa na nabanggit ang libingan. Di ba nung mamatay si Jesus, saan siya nagpunta? Bumaba sa mga yumao. Sa mga Correct. yuma. Descended to hell. At bakit siya bumaba doon? Bakit? Para kunin yung mga una ng mga namatay na mga naniwala sa kanya at gumawa ng mga mabubuti. Yun. Yung hindi nakadinig ng mabuting balita, tinreach niya doon. Yun nga siguro ang gustong banggitin dito. Kasama doon si St. Joseph Nung mabuhay siya nga, sinakasama niya lahat yun na pumasok sila doon sa
compared sa templo. compared sa pag sigurado Yun naman Oo, pala ang yun. gusto sabihin ni Brother Tunying, hindi mo pa sinabi agad eh. Hindi ko alam yun. Wala, hindi sa akin nabili. Ano yun? Hindi sa akin, hindi ko Kalimutan mo alam na, yun. Mami. Hindi ko alam yun. Na pumapasok lang sa isip ko kasi yun yung mga talatang yun. Hindi nga ako maniwala na talaga nangyari. Pero meron nga mga nagsasabi na kagaya Doubting ng solar. Thomas, ikaw ba yan? Oo, Doubting total Thomas? eclipse, nangyari daw talaga yun. Binalikan nila yung panahon na yun, nangyari daw sa yung oras na yun, nagkaroon ng total solar eclipse. Kahit nga sa China, alam daw eh. Naka-record sa ano eh, archives ng China eh. Anong dynasty nga ba yun? Kasi Okay. marami nakaka-observe. Hindi lang yung ano. Tapos ni-recognize din nila na at that time merong talagang significant na event na nangyari. Even yung birth at saka yung death. Siguro maganda rito, basahin na lang natin yung Latin. Ikaw talaga. Kasi ito mga translation na lang kasi ito mga nilagay rito. Baka doon sa Latin o kaya doon sa Grego doon makikita natin kung ano talaga sinasabi doon. Yan lang, hindi natin malaman yung translation noon. Maski Kaya makita nga. natin, you have to get a translator. Tingnan natin ang sabi ni ano. Ano Dapat ba sabi Greek. ni Bakit Latin? Greek. Di ba original na pagkasulat ng New Greek. Testament? Aramaic. Yung salita nila yun. Greek? Sa Greek po. Pero yung pagkakasulat Tapos ng Biblia, tin-translate sa Latin to Vulgate. Tama ba? Tama. Septuagint, tapos to Vulgate. And talagang original Hebrew, di ba? Gusto kong magkaroon Old Testament, Greek po. Yung Old Testament ang Hebrew. Hebrew. para pag yung mga succeeding na check ko pa kung may kailangan pa. Sila sumunod. Okay, keywords. hari ng mga Hudyo. Kasi hindi ako rin naman si Cheche. Ang tagal nilang pinag-aralan. Alam mo walang sinabi dito si ano. Build sila Bakit na- kaya hindi ni Father Almasan yung time, yung anong yun? Tapos hindi sila manila. Keyword. Paano For the rest of Oo. it. Dahil siyang tumawag siyang ng mga tao para tumulong sa atin. Para tumingin sa iyo. Tunay na anak ng Diyos. Dito talagang sinabi ni Father Almasan, inano lang niya, there are other happenings, earthquaking, rock splitting, dead coming back to life, coming to Jerusalem. So talaga nangyari siya. Ayon kay Father. Anyways, sige. Wala naman sa doon. Hindi naman kailangan na nandoon. Oo nga. It's your Ikaw faith. ba si Tomas? Si Mang Tomas. Si Mang Tomas. Kaya nga may mga mystics nire-reveal sa kanila Paano Oo. mga actual pangyayari. Yeah. Si Mang Tomas. Nakikita niyo po? yung Passion of Christ ni-reveal yan kay St. Francis de Assisi at kay Padre Pio. If you want, Yes, you want mga to mystic. research. Si St. Francis de Assisi at si Padre Pio. Ano na nga yung sinabi niyong keyword kanina, Brother Jerome? Keyword sa akin, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Diyos. Tunay na anak ng Diyos. Sinabi hari ng mga Hudyo. Sandali lang po. Brother Jerome, ano yung sinabi niyo kanina? Pag nagka-check, Hari ng mga Hudyo. ando doon na, kumbaga hindi Saka na. tunay na anak ng Diyos. Napansin ko, pag tinatanong siya ni Pilato, tsaka doon sa mga Sanhedrin, Hindi sumasagot. lagi niyang sinasagot. Ikaw nagsabi nun Saka hindi rin siya sumasagot. You say Oo. so.
Yun lang ay sasagot. Tapos hindi na siya iimik. Hindi kaya nga Tulad kasi, sabi niya. iba sinabi naman na doon na kasi, na sinabi nga ni Poncio Pilato, alam niya yung reason why. Kasi dahil nga, jelling-jelling yung mga punong, pare. Sacerdote. May pinagmanahan na si Jesus kay Saint Joseph. Kaya silent lang siya. Oo, may siya, parang laconic ba? Man of silence. Kaya silent treatment din ang ginamit niya. Oo. Ano nga, King Herod, di nga pa nga siya tumingin eh. Di rin siya nagsalita. Kasi, Passion of Christ. Madumi. Hindi ba kasama na yan doon sa pinagpakasakit ni Poncio Pilato? pinako sa krus at namatay. Andun na yun eh. Ang Kasama na yun doon eh. Pinako sa krus. tayo, paminsan tayo ay mga nagmamak din sa kanya. Save yourself. At saka ito pa isa. Nagbibigay. Ano po ba yan? dalawang- Keyword po ba yan? Hindi, balikan ko lang yung bang dalawang tulisan, ipinako rin ba yun? O sabi nila katali lang daw yun. Kaya pinako sila, tinali lang sila, pinatay pa rin sila. Binali yung kanilang mga binti Binali yung para mga paa mamatay nila. sila. Yun lang po yun. Pero si Jesus patay na. Pero Kaya hindi si na binali Christ yung paa. patay na kaya hindi siya binalian ng binti. So, Pinakita sa kanya, di ba? The Passion, pinukpok yung mga paa nila. Kaya nga. Si lang talaga, si Christ lang talaga yung pinaka-humiliating na ang ginawa. Pero yun nga, hindi na siya kasi patay na nga siya. Pero ngayon, may isa pa pag-torture ng mga martyrs. Talagang ko, yung pagpatay kay Lorenzo Ruiz, Oh, nakabaliktad siya, sinulublob siya sa sa tae. balon. Oo, Hindi pa parang Madumi. kanal ng yung tae, ganun, dumi. Oo. Tapos pinapainom ng sobra-sobrang tubig, tapos apakan yung tiyan. Ganun daw ang pagpapahirap sa kanya noon. Ganun nga. meron din isang Martyr din Lorenzo, sila talaga. isang Saint Lawrence, ano ba yun? Yung, Si Bartholomew. iniihaw siya, sabi niya, ibaliktad mo na dahil luto na yung Ay, kabila. luto na yung kabila. Hindi pa luto yung isa. Baliktad mo. Oh, Sino yon? Saint Lawrence din eh. Alam nyo ba kung saan kinuha yung mga pako? Yan lang sa may hardware. Malalaki yung mga pako eh. Di ba ngayon may mga kwan yun? Na Oo, parang relics. Dun nga sa Passion, binaligtad pa eh. Para ginanon pa, binali pang ganun yung pako eh. Para hindi matanggal. Baliktad siya sa lupa eh, no? Oo. Grabe. Kaya alam nyo ba kung saan ginawa yung pangapako na yun? Saan? Sa Jacinto China. Steel? Sa Ha? China. Sa China. Ay, hindi yun made in China. Tibay eh. Matibay. Hindi siya made in China. Eh, ang Hindi Rome siya, nun, di ba? Paano? hindi World power ang dinaya Rome. yung Magawa sila ng bakal. mga weaponry nila. Kilala ang Roman Empire sa di ba? Hmm. Sa kanilang pakikipag-wage ng war. Meron pa po, keywords po, keywords. Ang Okay dami na yata natin binasa eh. Yan na yung pasyon. Babalikan ko nga. Anak ng Diyos. Nandun na pala eh. Opo. Hinamak. 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 Ito, Inutya. napakasakit sinama na to eh. O, kinutya. Parehas din, di ba? Hmm. Napakasakit. Yung natulang mamatay. O, ano lang to.
Ah, Passion na nga yan eh. ano pa? Meron pa po ba? Wala na, dami na yan. Kasi baka wala tayong maduktong-duktong. Sige po. Okay. Huli na? Ay, ako na ba? First reading, Brother Alex. Opo. Saglit lamang. Ang unang pagbasa ay hango sa aklat ni Isaiah. Isaiah. Kabanata 50, talata 4 hanggang 7. Ang Panginoong Yahweh ang nagturo sa akin ng aking sasabihin para tulungan ang mahihina. Tuwing umaga'y nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan ako ng Panginoong Yahweh ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik o tumalikod sa Kanya. Hindi ako gumanti nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang insultuhin nila ako. Pinabayaan ko silang bunutin ang aking balbas at luraan ang aking mukha. Hindi ko pinansin ang mga pag-insultong ginawa nila sa akin, sapagkat ang Panginoong Yahweh ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis, sapagkat aking nalalaman na ako'y hindi mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Keywords na? Keywords? Hindi. Si Brother Hector. Okay, tanong. Tuloy tayo sa paghimay. Brother Jerome, Ba't ako? talata ika-4. Ano ang itinuro ni Yahweh sa kanyang lingkod at paano niya tinanggap ang pagtuturo? Ang Panginoon Yahweh turo sa akin ang aking sasabihin para tulungan ang mahihina. Tuwing umaga'y nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Thank you. Brother Tonying, sa talata 5 hanggang 6, ano ang ibinigay ng Panginoong Yahweh sa lingkod niya? Ano ang naging saloobin ng lingkod? Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang bukot balbas. Gayon din nang lurahan nila ako sa mukha. Okay, thank you. Brother Butch, sa uling talata 7, bakit hindi pinansin ng lingkod ni Yahweh ang mga pag-insulto sa kanya? Dahil tinutulungan ako ng Panginoon, hindi ako napahiya. Kaya naging matibay ako at alam kong di ako mapapahiya. Thank you. Okay, tanong. Yung may Ang tanong. tanong, first person ang pagsasalita rito ni Isaiah. So sa kanya ba nangyari din ito? Hindi, Nagganap thus ba says sa the Lord buhay sa niya ba to? oracle eh. Ha? It's the prophet. Pag nagsasalita naman si Isaiah, sasabihin niya, thus says the Lord. So, although wala naman dito. Si Lord ang may sabi, hindi siya. Isaiah. Prophecy nga eh. So hindi nangyari sa kanya to. Prophecy niya lang to. Prophetic. Pero pwede rin siyang May commentary. Gusto niyong commentary? Aking Bible? English naman yan eh. English na.
May I go out lang ako ha. So, i-translate ko na lang. Sige po. Ang komentaryo sa chapter 54 to 11, sabi niya, ang pangatlong servant song ni Isaiah. Dito ang lingkod ay isang propeta na nagwiwika ng salita ng Diyos habang siya ay suffers, sabi niya, sa mga kamay ng mga persecutors. Ay, again, sa English, he represents the people of Israel and yet is distinct from them. Unlike Israel in exile, whose ears has not been opened and who continues to be a rebel. Ang lingkod ay nagsabi na ang Diyos ang nagbukas ng kanyang tenga at hindi siya rebelde. Ganon. Ayon sa Christian tradition, ang mga bersikulong ito ay na-fulfill sa pasyon ni Jesus. They are read on Sunday in Roman lectionary, according to CCC. When the Savior was struck, he endured it patiently. When he was reviled, he did not revile. When he suffered, he did not threaten. Instead, he gave his back to those who beat him, his cheeks to their blows, and his face he did not turn from their spitting. Finally, he accepted death, giving us an image of virtue and an example for conducting ourselves, according to Saint Athanasius of Alexandria. Yun. Bukas ako ng century pala sa London. Bukas ako ng century, wala nang una. Kailangan para kung stock tayo ng century. Bukas ako ng century. Hindi direktang si Isaías o ang Diyos ang nagsasalita, kundi ang lingkod ng Panginoon, suffering servant sa unang persona, isang prophetikong tinig madalas na itinutukoy sa mismong propeta bilang prefigurasyon ni Kristo, nagsasalita tungkol sa kanyang misyon ng pagtuturo, pagsunod at pagtitiis. Ito ay ayon sa direktang teksto ng Biblia at mga komentaryo ni Santo Tomas de Aquino. Yun po yung sabi doon, Thomas Aquinas. Thomas Aquinas. So, nangyari din sa kanya. yung suffering servant Jesus yun. Pagbuhat si Isaías ang reaktan ng buong aklat ayon sa tradisyonal na pananaw ng simbahan. Dito ay gumagamit siya ng propetikong ay bilang lingkod katulad ng mga songs o servants. Si Aquino ay naglahat dito bilang pananalita ng lingkod. The Lord has given me a learned tongue. Ayun. Sabi ba kay Aquino, iyan kasi ito. Santo Tomas de Aquino, tinatrato niya ito bilang pananalita ng propeta, lingkod, hindi ng Diyos mismo. Nagpuugnay sa Mesiyas na hindi napapahiya sa pagdurusa. Sabi naman ng Simbahang Katoliko, kinikilala ang buong Isaías bilang gawa ni Isaías. Hindi Deutero Isaías. Kaya propetikong tinig niya ito bilang lingkod ng hinuhulaang si Kristo. Ayun.
Sa madaling sabi, ang lingkod ng Panginoon, prefigurasyon ni Kristo, ang nagsasalita sa pamamagitan ni Isaías na nagpapahayag ng kanyang misyon sa tulong ng Diyos. Hindi si Isaías o Diyos sa literal na kahulugan. Yun po. Jesus Christ. Keywords. Passion. Andiyan na naman. Pagdurusa at pagtitiis. Oo, pagkurusa. Keywords na ako mag-isa eh. Pagsunod din at pakinggan. Hindi gumanti. Ang kanyang nadarama, sugat sa katawan ko. Ipakain mo na ako ba? Saan ako mag-release dito? Ibigyan mo lang po, pabili ulit nila po. Hindi pa ako nakakabili. Hindi pinansin ang pag-insulto. Meron na po. Kaya meron na pala. Ayun, sino? Ano, para magaling sa Ang pakakainin na lang ba? servant yun. Pagkain ko siya. Suffering servant. Nabili ko sa Whiskas, wala akong nabili. Kasi nag-nimigro ko lang yung pag-aano ko kay Kuya. Ano na ako, nagtabi na ako ng 5,000. Tulukan na nga ako kay TV. Yung lang ako ng 10,000. Pagsunod na Second rin, reading. ano, sama ko rin to, no? Meron pa po ba? Ay. Ayoko na. Maiksi lang yun eh. Lunes pa po. Ilang Ano, verses? Manti. Ito, underline ko na lang to. Ito lang yung itatapat ko dyan. Hindi nyo ako tinutulungan eh. Daya-daya nyo. Kaya mo yan. Ay, tagasulat lang po ako. Tama ba yung mga pinagagawa ko? Tingin mo na sa... O naman. Tama yan. Doon sa... Oo. Oh, sige, game. Mo yung dalawa. Okay. Second reading. Second reading, Brother Jerome. Jerome. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Sapat. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, Kumain pa pa. hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, inubat niya ang lahat ng katangian pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay ng isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging mangsunod ang kanyang Kaya naman, siya'y tinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikarangal Diyos. Mabuting balita ng Panginoon. Ay, Salamat sa Ang Diyos. salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. tama ba yung binasa ko? Opo. Oo, tama. Pilipos. Okay. Tanong o himay-himay? Salita ng Diyos. Ibigay niya lang sa samba kasi buod. Nagki-keywords na ako. Opo. O himay-himay muna. Brother Tonying. Sa talata 6 hanggang 7, ano ang pinamalas na kaisipan ni Kristo Jesus? Bagamat siya ay Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagkadiyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin.
Ganun na to, may butter ba to? Okay. Ano ba ako kakain sa butter? Yan na? Bye ka na. Hindi pa tapos Brother Tony. Tanong yung kailangan nila. Hanggang pito lang kamo. Hanggang, tama. 3 months. Okay. Sa talata Ilang magkano ba to? 8 hanggang 9, Brother 30 na lang. Butch. Ito na lang. 30 na lang ulit. Ano pa? Okay. Ano na? Sige, go. 2 hanggang 9. Ano pa ang pinamalas na katangian ni Jesus hanggang kamatayan? Ano ang ibinigay sa kanya ng Diyos dahil dito? Okay. Lahat to, baby. Dahil nagpakumbaba siya at masunurin hanggang kamatayan, oo, kahit hanggang namamatay siya sa krus. Dahil dito, nilagay siya ng Diyos sa mataas na pwesto at binigay sa kanya ang pangalang pinakamataas sa lahat. Thank you, Brother Butch. Brother Alex, sa talata 10 hanggang 11, Kailangan? Hindi. Bukas. Sige, bukas. dahil sa pagsunod ni Jesus sa Diyos, Bibili ka ng gamot? Bukas. ano Ay, handa ko yung sa ng Diyos si Yesu Kristo. Sabi mo, thank you na ka. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus, ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At para sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ang Panginoon. Thank you, Brother Alex. Okay. Tanong. Kita ko ba? Okay mo pala. Iinit ka. Ano ba? Sige ka, hindi ka makakapag-move. Ay, pwede na ako Oh, mag-move. ay, since uminit ang ulo mo. Since uminit ang ulo mo. Pwede ka na mag-team mo. Kaya ang tapal na istek. Bakit naman sila? Akalambang mo naman ba? Ako nilasa ba talikod ba ating pag ganun pala? Huwag kang masyado rin nakugan. Ne-exercise. Bilan natin ako. Sorry. Tanong, Brother Tonying? Ito ang napakatindi ng pagpapakumbaba dito ng Diyos. Diba? Ito na yung pinakamababang katauhan ng isang Diyos. Bagamat Diyos ay nagpakababa, hindi lang maging tao, kundi naging alipin pa. Puno kayo ng bahay ng isang buwan. Grabe naman. Hindi ako lumabas. Sino may sabi mo sa inyo? Pag ako yan, sipain ko pa kayo. Iyon nga yung pinapakita niya na dapat natin daw sundin. Doon mo makikita ang kababaan ng loob ng Panginoong Hesukristo. Kumikilos siya sa mga taong mababa ang loob at nakahandang tanggapin siya. Pero doon sa mga mayayabang, alam mo na, matataas ang ere, hindi nakagalaw si Jesus sa kanila. At saka ito pa, ginawa niya lahat yan, pinakamababang uri ng pag-serve sa tao, hindi para siya ay parangalan. Pero sinabi, para sino ang maparangalan? Hindi siya, kundi ang Ama, ang ating Diyos Ama. Tama yung sinabi mo, pero hindi lahat ng tao nakakaalam yan. Kanya nga kailangan tayo magpahayag. Di ba? Yung iba, ang alam na nila ay yung pangangailangan ng tao. Pero hindi na nalalaman yung sakripisyo at pagmamahal at awang pinagkakaloob ng ating Panginoon. So, kailangan tayong magpahayag. Tama ba yan, kapatid? Kasi lahat hindi nila nalalaman eh. Kahit ang daming addict, ang dami ng gulo dahil pa rin sa pride. Ngayon pride na yan, kinakain na yan, fried chicken na dapat yan.
Alam mo, nakakatuwa ang tawag sa atin. Kayo, lalo na kayong mga leader. Leader kayo no? Bakit ikaw? Hindi. Tapos servant. Saan ka naman nakakita ng leader na servant? Yun yung example ni Christ. Servant leader. Servant Di leadership. leader, servant leader. Iba yun yung tatlong ano naman na ano natin bilang priest. Ano na nga yun? King. At saka, Ano yung bibili mo? ano yung isa? Prophet. Prophet. Priest, Priest, prophet. prophet, saka Pagpanin? king. Okay. Hindi ba sabi ni Jesus Christ, if you want to be the greatest, you should be the servant of all. All. Hindi lang iilan servant of all. Oh, yan. Ginawa ko na po yung ano. Dinemonstrate niya, di ba? Nung hinugasan niya yung mga paanong mga alagad niya. Kaya nga Thursday. Hindi po pwede sa tao yan. Kaya nga, Kaso binigyan na nga niya yun ng yung, example yan yung para model na gayahin pinapakita natin niya. eh. Oh. He is our model. Pwede yan. Kung sa iyo si Kristo nandoon. Kanya ang tawag sa kanya, Son of Man Di ba? Nagkatawang tao siya Naging tao siya. Tapos ang Dumaan din sa pagsubok. Dumaan din sa Actually, sa tao, kaya bangan lang meron. Oo. Kaya hindi talaga pwede sa tao yan. Unless nananahan si Kristo sa'yo. Bumabawi ang tao sa kayabangan. Wala na may bubuga. Nananahan ba si Kristo sa'yo? Kaya Tony? Excuse mo na, excuse. Share ko na to. Meron, patulong. Tama ba yung mga pinag-aano ko? Yung pagsunod, pagdurusa, yung pagpakumbaba, naging masunurin hanggang kamatayan para sa ikaluluwahati ng Diyos Ama ang pagpapahayag na si Jesus Cristo. Meron no? Tapos, hindi ako mapapahiya. So siya yung Pakababa ako tinaas lang pangalang higit sa lahat. Hindi ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. ay ito pala. Hindi mo ba ako? Kaya lang, wala akong ano dito. Diyos. So, tunay na anak ng Diyos. Ito na yun, hindi pinagpilit. Ayun, tunay na anak ng Diyos. So, meron din dito. Okay, pa. Anong color naman? Orange. So, meron siyang orange. Ang kulay, O ngayon, anong pipiliin natin? Bago ang lahat, punta tayo dito. Yun po yung Salmo Tugunan. Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Kinakanta to, di ba? Kinakanta to, Brother Jerome. Diyos ko, bakit naman ako yung Easter din, Carl. pinabayaan? Ewan ko lang gusto mo. Pwede. Tapos, ang kanyang gospel acclamation, masunuring Kristo, Jesus, naghain ng buhay sa krus, kaya't dinakila ng Diyos, binigyan ng ngalang tampok sa langit at sa sinuko. Kaya ano po ang kukuhanin natin? Nandiyan yung Diyos ko, pero ito lang siguro. Masunurin Kristo na dinakilan din. Masunurin. Magsunod. Pagkumbaba. Pagsunod. Tulong po, tulong. Pagsunod. Naghain ng buhay. Pagdurusa. Si Chris. Ano lang pagdurusa, wala akong sacrifice na nakita doon sa ginawa natin Ito, pinagpakasakit. Yun na lang siguro.
Makasakit. Copy, copy. Copy, copy. Waste without formatting. Ano pa po? Tampok. Mapagkumbaba. Kuhanin ko to. Tama po ba yung ginagawa ko? Magsalita po kayo. Silence means yes. Ano po, baka may mali akong ginagawa. Kuhanin ko rin to. Ayan, para madali kayo makaano. Meron na pong hibla. Tingnan ko nga. Oh, wala pa. Sige, Brother Jerome, you can edit. Ano pong ano? Edit. Ay, kulang ng N. Magpakumbaba sa ikaluluwalhati ng Amang Diyos. Ano na po ba yan? Hibla. Ay, Diyos Ama, ha? Dagdagan mo, nagpakumaba. Brother, Alex, magpakumbaba at masunurin. Sa ikalahati na parang Panginoon. hindi siya jive. Hindi siya jive. Anong pwedeng hindi masunurin? Hindi, yung sa pagiging Magpakumbaba masunurin. at Sumunod? At Sumunod sa lahat ng kalooban ng Diyos Ama. tumupad. Tumupad. Ng Diyos Ama. tumupad. Mas maganda yung tumupad. Tumupad sa kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos Ama. ng Diyos. Tama ba? Hindi ko nakikita eh. Sorry ah. Mali-mali spelling ko eh. Ng Diyos. Tumupad. Tama naman, tumupad. Sa kalooban ng Diyos sa ikaluluwalhati ng magdodoble. Sa ikaluluwalhati niya na lang. Mang Diyos. Ang Panginoon na lang. O Panginoon na lang. Jesus na aking kapatid. La 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 la. Ngunit ang iyong damit. Pati kita nakikilala. Turuan mo. La 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 la. La 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 la. Ako'y nakikilala sa taong mapagkumbaba. Pwede ba iduktong ko na lang, Brother Jerome? Okay lang po ba sa inyo? Lagay ko exclamation. Yes, Mas, pwede rin. para mas mas may dating. Meron pa po. Ako ito na, itong gusto ko. Tadaan! Kasi hindi ka naman makakasunod sa kanya kung hindi ka mapagkumbaba.
You really have to not Empty swallow yourself. it. Yes, empty yourself. Not only swallowing your pride, talagang total emptying. Kenosis. Kenosis, tama. Nabasa mo rin. Kenosis. Naalala ko pa. Nabasa ko kanina. Kenosis. Andito yun, no? Sa liturgical. Emptying yourself. Yeah. Kenosis, kenosis. Nasaan na nga yun? Ako ba nabasa yung kenosis? I saw it earlier. I see. Christ be our light, shine through the dark, shine through the darkness. Shine in your church, gathered today. Meron pa po. Wala pa. Brother Hector, meron ka? Hugot. Ako ito po yung sa akin. Ay, meron yata nag-submit. Brother Jerome, isa pa to? Ano pa rin, hibla pa rin to? Ako okay na to sa akin to. Kaya lang kasi wala yung tungkol sa ikaluluwa ng siguro enough na yun kasi mag-glorify naman natin siya dahil siya nga yung ano eh. Siya nga yung Son of God. Na whoever believes in Him will not perish. Meron pa po? Ano, Brother Hector, may napili ka? Anong gusto mo? Hmm? May napili ka? Ako sa akin, parang okay to sa akin. To Brother Butch. Yan yung shinare ko eh. Okay, number 1. Kayong dalawa na lang, Brother Alex. Ako ito. Hindi, si Brother Hector ba nag-share nito? Oo. Oh. Oh, si Quiz, oh. Umabol pa. Oh, quiz. Andiyan si quiz. Quiz, anong ano mo? Sakto, Napili picture mo? taking na. Picture taking na tayo. Very Picture quiz. taking na. Closing prayer ka ha? Picture taking na tayo. Oh, quiz, pili ka naman, no? Pili ka ng ano. Karapatan ni... Magandang ano, magandang Wala nang masakyan gabi. kasi wala nang ano. Alas 10 na, oh. Kawawa naman si quiz. Anong oras na? Quiz, may napili ka dito sa tatlo. Pili ka. Ikaw ng tiebreaker. O, number 2 daw. Number 2. Okay, oh, sige. Thank you. And good evening. Copy. Oh, hugot. Natin dito. Oh, you got. Thanks. How did I deny our Lord like Peter? How did I How did I Deny our Lord like Peter. Tapos, how could I influence others to gaze longer at Jesus? To gaze longer para mas matagal. ayaw mo nung how do you betray Jesus to the truth? Ha? sige, pwede rin yun. How did I betray Jesus to the our Lord? How did I betray? Ay, kasi ang nag-betray si Judas eh. Hindi, Oo. like Peter kasi ito eh. Iba naman yung kay Judas. Ano? Ano sabi mo, Brother Jerome? Okay na yan? How did I betray Jesus like Judas? How did I
betrayed Jesus with a kiss. Ah, okay. Iba rin yun. How did I kiss the Lord like Judas? Betray na lang. Yan, lagay ko na din. How did I betray Jesus like Judas? Meron pa yata sinulat si ano, sino po magpasi on Kahit wala Wednesday? na yung kiss, or ano pa. Wala tayo this Thursday, no? Ano Sa na next- tayo? On Uy, Wednesday. Sa next pa, moratorium tayo kasi busy tayo sa ano. ang Let's passage concentrate. kung sana, Busy Brother tayo Boy. kay Lord. Yes, kay Lord, concentrate tayo sa Holy Week. Brother Boy sana. Ang Oh. next ko natin. Kaya lang, he's not feeling well eh. So, we will Pero kung di, decide- si Brother Butch. Brother Oh, Butch. Balik sila kay yung Brother Butch. sa ikot. Mm. May hamon na po. Ako Hamon? muna daw, siya daw, si Quiz daw. How could Okay. I sa other to gaze longer at Jesus? Sa susunod, Brother Quiz, Punta ka ng Blessed Sacrament, gaze to Siya Jesus. daw. Oo nga. How could I influence other? Eh di magdala ka ng kasama sa Blessed Sacrament, hindi ka lang mag-isa. So, parang dalawa kayo. O tatlo, o apat kayo pamilya. Meron nga dun mga pamilya sa Blessed Sacrament. LBS Challenge Holy Week activity. Participate. Mag-passion ka. In La 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 Holy Week. la 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 la. Activities. Tama ba? Ako, Meron ka pabasa, Brother Jerome? Papabasa kayo? seven last word ako sa, it is finch. It is consummate. Hindi ko pa alam kung ano sasabihin. So, be with Christ. Meron pa, hindi pa ako sasama sa Palawan. Medyo may crisis. Talaga naman, kung Congress. walang crisis, sasama ka. Sa servants, hindi. Hindi siya nakasama nung kasi may check-up yung mama niya eh. O sa of my parish, siguro. Holy Week activities. Participate in the Holy Week in activities of my parish. our parishes. Diba? before Easter, dapat makapagpumpisa bukas may Oo. pagpasalat tayo doon sa San Felipe. Yes. Ay, nasaan ako napunta? Kasi first Friday is Good Friday, no? Umpisa lang bayang bukas. Oo nga. Meron pa po? Itong hamon, pwede pang spend time with Christ in the most blessed sacrament o Holy Eucharist dapat. Ano po? So, spend time with Christ in the most blessed sacrament. Ayaw mo ba nung be with Christ? Pwede rin. Pero itong blessed Holy Eucharist, di ba? Blessed sacrament ang kwento. Holy Eucharist is the sacrament eh. Vigil. Mag-vigil tayo. Anyway, okay. Kanina doon bago ako Ano mo, Brother Hector, yung pinaklarify niyo? Hindi, yung Holy Eucharist daw is Blessed Sacrament daw. Oo. Di ba? Siya naman din yun. Pareho lang yun, di ba? Oo. Pwedeng kainin, pwedeng i-display. Pwedeng- Kasi kung sinabi pa ng Holy Eucharist, understood na blessed na yun. Pero pag may blessed, sacrament. So, Kasi Blessed nagamit Eucharist siya lang, walang interchangeably. Oo. Parang redundant na eh. Most Holy Eucharist. Pero mayroon pang most blessed Holy Eucharist. Tingnan natin, gusto mo? Gusto mo i-AI ko? Sige, i-AI mo. science daw sa papel. So, Closing prayer si Brother Quiz. The most blessed Holy Eucharist is a central Christian sacrament, and in Catholic theology, the real presence of Jesus Christ, body, blood, soul, and divinity, under the appearances of bread and wine,
instituted at the Last Supper. Okay? Pwede siyang gamitin Our ganun. Lady of Sorrows bukas, no? Our Lady of Sorrows. Viernes Dolores. Mass Holy Week movies chosen at 10 kung Holy Week movies. Okay. Siguro observe pa rin natin yung fasting and abstinence. Bukas. Ganun pa rin, Oo. diba? Bukas is fasting. Ay, abstinence pala. Sa mga senior. Ah. Di pa ako senior. Lalagay pa natin? Observe. Sige, lagay lahat. Si Kuya Tunying bawal sa mga karne, ha? Anong karne ba yan? Tutulog na si Brother Tunying eh. Oh. Okay na po. Yan na yan. Siguro. Yun oh. Okay, tangan ng mga Talaga, nangunguna talaga biglang bukas ng camera si Quiz Okay. 1, 2, 3, sandali lang. Saglit lang, walang kukurap. Saglit lamang po. Sige, one more time ha. This time with feelings na ha. Wahid, Itnin, Talata. Tingnan nga natin. Ginawa ni Kuya Tunying. Oo nga Kaya nga, habulin ng handmaids eh. Proud tayo po. Okay. Thank you. Mapagmahal Boys. yan, pagmahal sa Do the kapwa. honors of closing the prayer. Closing prayer. Closing the LBS with a prayer. Closing the LBS pala, hindi closing the prayer. Wait lang po We decided our the closing prayer. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are all the women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, the Son, and the Holy Spirit. As it was in It the was in the beginning, beginnings, now and now ever and shall ever be, shall be, world without world end. without end. Amen. Our Lady of Sorrows, Pray for us. Pray For us. Sacred Heart of Jesus, Have mercy Have on us. mercy on us. Immaculate Heart of Mary, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for Defend and us. Pray protect for us. us. Saint Carlo Acutis, Pray for us. Pray for us. Saint Joseph, Pray for Pray us. for us. in the name of the Father, the Son, and the Holy the Spirit. angels and Amen. all the Happy saints. Easter! Happy Easter po! Happy Easter! Ang aga. Aba, hindi pa. Si Salim pa yun.